iniwan ang konsepto ng pagkamamayan noon at sa kasalukuyan. Pangalawa, nasuya ang kaibahan ng Diyos na Gies at Diyos Solid bilang patilan ng pagkamamayan. At panguli, nagbili na ng impormasyon kung paano maaaring mawala at paano maibabalik ang pagkamamayan. Ano pa ang hihintay natin? Simulan na ang mga presentasyon! Magandang umaga sa lahat. Ito ang Hugot Talk Show! At magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si PZ Oligario. At kami ang inyong host para sa araw na ito. So, before natin sisimulan, alam niyo ba yung mga hugot? Yes! Nakakakilig, di ba? Yes! Okay. Ngayon, may hugot tayo. Our hugot for the day is, sabi nila, ang pagka-mamamayan ay katayuan bilang miyembro ng isang estado. Pero bakit kung naging miyembro ako ng puso mo, parang wala naman akong karapatan? Member lang, pero hindi priority. Ayaw yung marinig yung mga naranasan nyo ba ang nasaktan? Yes! Naranasan nyo na bang naiwan? Yes! At ano yung nararamdaman nyo? Masakit, di ba? Gusto nyo bang mangyari kayo? Pues, sa araw na ito, may mga hugot kami para pagaanin ang iyong mga dibdib at para gumawa tayong lahat. Kaya, pwede ba kayong lahat pagmalapang? Ngayon ay kilalanin natin ang ating apat na pundasal. Dasal ang balito. Ang ating pangalawang pundasal ay si Olog. Ito ay si Chester Solis. At ang pangapat ay si Chris Weller. So ngayon naman, tatawagin natin ang ating mga babae na gustong kiligin sa araw na ito. Paano kayo pumunta dito? Girl Tubara, maaari ka ba pumunta dito? At nakikita niyo na yung mga magsasalita para sa araw na ito. Hindi na nagkakalimutan yung ating mga guests for today's morning. So first, we have J.D. Toledo. She's known for her very excellent brain. And we have John Vandra, who is also known for his humorous intellect. And last, we have Chris Bella, some appearance in Bella, doing for today. So first, they will give us one hugot each. So first, we have J.D. Toledo, and everyone, please listen. Ano ka ba? Bakit? Kapag wala ka, parang walang internet, blanco at walang size na. Pag-unawa sa konsepto ng pagkamamamayan. Ano ang kahulugan ng pagkamamamayan or citizens? Ito ay tumutukoy sa katayuan ng isang tao bilang opisyal na miyembro ng isang pamayanan or estado. Ako para kailangan i-update pero ayaw ko maglagaw. I'll just introduce you to our hugoter. So, una, we have Mr. Ambalino. Pumili ka ng tatlong babae. Sana sa pag-video may IPC para alam ko kung official ba tayo o yung register lang sa buhay mo. Napakaganda! Wait lang, isang buong ay, punta ka muna dito. Hindi ka ba sa sinabi ni Mr. Ambalino? Kanang gidaot ka sa mas daot pagdungog sa imuha? Wow, bagag si Mod. Aba, elaborate na siya. Okay. Thank you, Mr. Marino. Kaya naman, sa susunod, nandito si Mr. Ordeniza. Okay.
Batayang legal sa Pilipinas. Saan nakabatay ang pagkamamamayan ng isang Pilipino ayon sa legal na pananaw? Ito ay nakabatay sa Artikulo 4 ng 1987 Constitution. Ayon dito, maituturing na Pilipino ang isang tao kung ang kanyang mga magulang ay Pilipino o kung siya ay dumaan sa proseso ng naturalisasyon. Hugot, handa naman akong mag-apply para sa naturalisasyon sa puso mo. Ang problema, tapos na ang hearing. Kumpleto na ang requirements. Pero bakit denied pa rin ang application ko? Nakakatawa daw. Hindi siya kanila. Pero tumawa. Okay, maraming salamat, Mr. Arden. Isa, balik ka na nila. Sa susunod na maghuhugot, walang iba kung hindi si Mr. Solis. Kasaysayan at pinagmulan. Tanong, paano nagkaiba ang konsepto ng pagkamamamayan sa sinaunang Gresya kumpara sa kasalukuyan? Noong panahon ng mga Griego, ang pagkamamamayan ay isang pribilehiyo lamang para sa mga kalalakihan. Sa kasalukuyan, ito ay nakabatay sa mas malawak na batas at hindi na limitado sa kasarian o katayuan sa buhay. Noon, pribileyo ang naging susi. Ngayon, pribileyo na lang ang klient ng tao. Okay, maraming salamat, Mr. Solis. At ngayon, hindi magpapahuli si Mr. Tavara. Ang tanong, ayon sa halimbawa ni Pericles, ano ang tungkulin ng isang tunay na citizens sa kanyang bayan? Ang isang citizens ay dapat na aktibong nakikilahok. Hindi lamang siya nananatili sa loob ng tahanan. Siya ay dapat bumuboto, gumagawa ng batas, at handang ipagtanggol ang bayan. Gusto niyo man ang hugot? Pericles ba kayo? Pericles ba kayo? Bakit? Kasi Pericles kayong iniiwan at hindi kina-crush ba? Ang konsepto ng pagkamamamayan noon versus ngayon. Ang batayan, sino nga ba ang mamamayan? Sa sinaunang kabihas ng Griego, noon, mga kalalakihan lamang ang may pribilehiyo. Sa kasalukuyang Pilipinas, ngayon, sino mang may magulang na Pilipino o naturalisado na may karapatan bilang isang Pilipino. Pangunahing tungkulin. Sinaunang kabihas ng Griego, noon pakikilahok sa gobyerno at militar. Kasalukuyang Pilipinas, ngayon pagsunod sa batas at pagganap sa mga tungkuling sibil, batayan sa pagkilala. Sinaunang kabihas ng Griego, noon pagiging miyembro ng pulis. Kasalukuyang Pilipinas, ngayon Artikulo 4 ng 1987 Constitution. Mga audience, nagustuhan niyo ba yung aming mga hugot sa araw na ito? Kasi ay balati. Ano, hindi ko kayo narinig! Moral lesson of the story. Balagun sa mga istoryahan, balagun sa mga lambing na, kung sa pagyating-ating, kung wala yung piliho, biyaan yung ka. Karon, temporary happiness na kung bakit kakabalo, biyaan natin yung ka. Our talk show! Bye-bye! Bye!